ang ating unang pagtatanong ng ating negative at dadako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. 7 minutes ito. Your time start now. Okay. Una ko pong tanong, Pastor. Doon sa Colossus 2 na binanggit nyo kanina, na pinawi na, ipinako na sa krus. Yan po ba ay 10 commandments o mga usaping nasusulat sa palatuntunan? Pili pa kayo sa dalawa. Usapin na batas, okay? Usapin na batas yung ipinako dyan sa cross. Next question. Okay. Sa makatwid, malinaw na hindi 10 commandments ang tinutukoy rito, kundi ayon sa inyo ay usaping batas. Tama po ba ang aking pagkaintindi sa sagot po ninyo? Tama ang pagkakaintindi mo. Pag sinabi mong usaping batas, na pumapasok yan sa law. Okay? Kailangan natin dito ng understanding and reasoning. Kung hindi, maliliko sa inyo at ang kulto nyo ay kikita na naman ng pera. Patay na ngayon yan. Next question. Okay. Next question po. Baliw ata itong pastor. Yung ginamit ho ninyo na Efeso 2:10, yung good works. Tama ba na kasama po sa good works ay dapat sundin ang 10 utos? Yes or no? Dapat sundin yun pero hindi sa salvation. Tandaan mo, pag bumalik ka sa 9, nakalagay, narrow works. So, kung titingnan mo yung pag-aaral mo, narrow works, tapos sinabot dito, good works, magkaiba yan. You have to divide it. Kasi nga, kulto kayo, nilalagpasan nyo, hindi nyo binabalikan, kaya kayo kumikita ng pera, pero ngayon, tapos na, katapusan na ng kulto nyo. Sa makatwid, hindi kayo tutol sa paksang pinatutunayan ko na ang 10 utos dapat pang sundin. Tama ho ba hindi kayo tutol dito? Tutol ako dahil yung sinasabi ninyo ay sundin pero hindi para sa kaligtasan. Tumututol ako dahil sinapsychologize nyo yung mga tao para sundin yon, kunyari hindi sa kaligtasan, tapos sa kaligtasan, tapos mawawala ang salvation. Ngayon, patay na ang kulto nyo. Not of works ang salvation. Next question. Next question. Okay po. Sa ngayon sa Efeso 2:10, tayo ginawa ng Diyos para sa mabubuting gawa. Dapat bang sundin ang 10 utos o hindi na ito dapat sundin? Hindi na ito dapat sundin sa kaligtasan. Kasi sa 2:8, pag binasa mo, you are saved by faith, not of works. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, anong objection natin? Yes. Ang tanong ko po hindi doon sa kaligtasan kung dapat bang sundin para maligtas or what, kundi ang tanong ko lamang sa Efeso 2:10, dapat bang sundin ang 10 utos? Yun lamang po kung dapat ba itong sundin. I object. Rolex, ano yung... Mr. Moderator, sumagot ako, di ba? Sabi ko hindi. Okay. Sumagot ako sa categorical. So ano ang problema din? So, okay. So, bibigyan kita ulit ng 20 seconds, bro Alex, dahil naputol ka doon sa pagsagot. Okay. Proceed, bro. Okay. Hindi dapat sundin sa kaligtasan. Okay? Dahil ang kaligtasan ay narrow works. Kasi ang pinipilit mo dito na question ay sundin para ma-chop-chop mo yung video. Susundin pala yung 10 commandments. No. Tapos na ang kulto nyo ngayon. Next question. Next question. Okay. Kanina ho'y tinanong ko kayo sa Efeso 2:10 kung yung bang good works ay pagsunod sa dapat bang sundin ang 10 utos. Sabi nyo, yes. Ngayon naman ho, sa aking kalawang tanong, hindi na to dapat sundin. Ano ho ang talaga pong sagot ninyo? Dapat sundin bilang good works o hindi dapat sundin bilang good works? Both ang sagot ko. Dapat sundin pero hindi sa kaligtasan. Hindi dapat sundin dahil ang kaligtasan ay galing sa blood ni Jesus Christ. Sa inyo, pinipilipit nyo para makit nyo yung mga tao na dapat sundin nyo to para at the end, huwag nyo nakawa ng kaba ng bigas at bibigyan na kayo ng kapuli ng mga mahihirap na tao at next question. Ka ng lipstick. Sabi mo, dapat sundin. Dapat sundin. At hindi dapat sundin. Unahin ko muna hindi dapat sundin. Saan po ninyo mababasa sa Biblia na ang 10 utos hindi na dapat sundin? Talata po, Mr. Negative Side. Okay,
Ang talata ko dyan, whether you like it or not, not of works. Ang works ay pagsunod. Sa Ephesians 2:9, not of works. Ang sinusunod ninyo ay isang halimbawa ng gawa. Not of works, lest no man should boast. Iyan ang talata ko dyan, whether you like it or not. Kasi ang kulto ninyo ay Next puro question. pilipit. Next question. Okay. Ang tanong ko po ay hindi doon sa kapag sinunod mo ba, maliligtas ka o hindi ka maliligtas. Ang hinahanap ko pong talata, saan ho sinabi ng Biblia na ang 10 utos hindi na dapat sundin bilang good works? Nasa Colossian, give me 1 second. Titingnan ko lang dito. Wala na, Nasa akin basta, yan. nahirapan na sumagot. Pupunta sa Colossian, wala naman basa sa Colossian na ang 10 utos Okay, hindi I'm dapat still gonna sundin. go back kasi nawala yung notes ko dito. So, tingnan niyo Nasa yung Romans kaibigan. yan. No, Next nasa question, Romans yan. please. Wala na. Okay. Okay. Kanina, Next Colossian question. daw. Ngayon, sa Roma na. Ano ba talaga? Dito sa binanggit mo kanina na sang-ayon ka kamo na dapat sundin ang 10 utos. Yun ang narinig ko po sa inyo kanina sa presentation po ninyo. Sang-ayon po kayo na dapat sundin ang 10 utos. Kino-confirm niyo po ba ito na dapat pa talagang sundin 10 utos? Yes or no? No. Ang ikino-confirm ko sa'yo, hindi dapat sundin yan sa kaligtasan. Kita mo yung tanong mo, ha? Ikino-confirm mo sa akin na sundin para ma-chop-chop mo, ang pastor na bastos pala, kailangan sundin. Bakit hindi sumusunod? Hindi. Tapos na ang Buti, kabultuhan inamin niya niya, dito. bastos siya. Next question. Next question, please. Okay. Ang tanong ko hindi tungkol sa kaligtasan. Inamin na Isipalit niya na ko si muna yung Bastos. kailangan o hindi dapat. Sabi na nating hindi. Okay? So, sa Bastos na talaga makatwid, itong pastor na babas na ini-inject to. po ninyo na talagang dapat sundin ang 10 utos. Tama po ba? Ang sagot ko ay no. Kasi sinasabi mo ay i-chop-chop mo tong aking no. Kasi sa kaligtasan lagi ang pagsunod ko na spiritually. Sa Hindi number kanina 4 ng dapat Romans, sundin sa pangutos. to him that worketh not is the Ang reward tanong doon, not reckon of grace. totoo ba but yung of sinabi debt. niya So o kayo, ang hindi? mga gawa nyo ay puro sa law. Okay? Yung sinabi So niya, ang mga ang question mo, sampung hindi utos ko dapat malulusutan. Next Wala ka question, nang malulusutan. Okay, next question. Okay? Sabi kasi ninyo, sang-ayon. Okay. Thank you. Okay. Dadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. At bibigyan ko. Yan. Set ko yung time kay Brother Alexander Santos ng Baptist. Your time start now, bro. Tanong. Okay, importante ba sa katauhan ng preacher ang katauhan ng pamilya niya? Yes or no? Katauhan ng pamilya. Pakiliwanag po ninyo. Medyo... Importante ba sa preacher na malaman ng mga miyembro niya ang kalagayan ng pamilya niya bilang preacher? Yes or no? Mr. Moderator, can I, Yeah. Time stop, Yes. time stop. Oo. Pinipilit kong hanapin sa aking Layo isipan ng yun paksa, yung kanyang tanong. Parang wala ata ho yun sa topic. Very personal, Mr. Moderator. Okay. So, gusto ko lang i-confirm sa nagtatanong Ikaw kung kaya. paano niya inuugnay yung tanong niya sa paksa na pinag-uusapan. Bro Lex? Hindi, inuugnay ko yan kasi sinasabi niya, a preacher or yung priest, it should be blameless and na merong asawa. Tinatanong ko lang yung kung pamilya niya ay kasama dito kasi biblical lang tinatanong ko. A pastor or a priest should be blameless with one wife. Okay. Biblical tong tinatanong ko, okay? So, yun ang tinatanong ko. Okay, so iba, Okay, do you have a wife? okay, so ibabalik ko kay Brother Fernando kung mag-next question ba tayo or sasagutin mo yan? Mr. Moderator, wala kasi sa topic ko yung tanong niya, at very personal. Bagamat Okay. madaling sagutin, kaya lang wala ho sa topic eh. Okay, so Bro Lex, ang aking hatol dyan,
Klaro, wala sa topic. hindi nga nauugnay doon sa topic, napaka-personal ng tanong mo. So, next question ka, bro. Okay, that's good. Okay, next question. Yung sinabi mo sa 210 na sinasabi ko na nagkuli-kuli ako, nung sinabi ko na yes, yun ba sinasabi ko para sa kaligtasan? Yes or no? No. Nung una po ninyong sagot, dapat talagang sundin. Sa ikalawa ho ninyong sagot, kinontra ho ninyo at kinambyo ninyo para hindi kayo mahalata, iniugnay nyo sa kaligtasan. Yun ho, naging sistema ho niyan. Nagkaroon kayo ng dalawang magkaibang sagot sa ating cross-examination at kitang-kita po yan na hindi kinalulugdan niya. Ang tinatanong ko sa iyo, ang sinagot ko sa iyo ay yes, pero hindi sa kaligtasan. Sinabi ko ba yon? Yes or no? Yes, sapagkat yun nga ang daluyin ng atin pong topic, kung dapat bang sundin ito o hindi. Sagot ho ninyo, actually sabi nga ninyo oo at hindi Tapos, hindi ho ba? Ngayon, talo kinukontra ng na naman Pastor ninyo Baptist. ang inyong sarili. Yun ho lalabas ho niyan Sabi niya nyo, both, Next question, hindi please. at oo. Ang una kong sinagot, yes, pero hindi sa kaligtasan. Yun ba ang sinabi ko? Yes or no? Yes at no. Kasi yun nga ang inyong sagot both. Kayo na ho sumagot nun Oo sa una, tapos kumambyo kayo na hindi. Ngayon, nagpapalusot ho ang ibig po sabihin dyan. Hindi na ninyo matatakasan ho. Nagkaroon kayo ng dalawang magkakontrang sagot doon sa ating cross-examination. Next Ilutin question. po ninyo ng Okay. Yung pangalawang tanong mo, itanong mo ulit yon. Yung tanong na yon. Ang sabi ko sa iyo ay both. Yung isa sundin, hindi sa kaligtasan. Yun ba ang sinabi ko? Yes or no? Maybe, pareho, yes, at no. Siguro, Mr. Moderator, dahil pareho yung aking sagot, ay hindi yung magbabago yung ating pong pasya na yun. Okay, sige. So, Next question. ulitin ko uli. Yung 10 Commandments na pinasusunod mo ay hindi para sa kaligtasan. Yes or no? No, hindi ko ho pinasusunod ang tao sa Ten Commandments. Ang Diyos po ang nagpapasunod sa atin na dapat sundin ang 10 utos. In fact, gumamit niya ako ng talata 14:15 ng Apokalipsis, 12:13 ng Ecclesiastes. Hindi ho ako'y daluyan ho lamang Next question. ng salita ng ating Panginoong Diyos. Okay, yung utos ng Diyos sa 10 Commandment na itinuturo niyong doktrina, para sa kaligtasan ba yon? Yes or no? Mr. Moderator, Time stop ulit. can I object? Opo. Okay, anong objection? Hindi ho pinag-uusapan dito kung yung pagsunod ba ay para sa 10 yung pagsunod sa 10 utos ay para sa kaligtasan o hindi. Ang Wala sa usapin paksa lamang ang dapat bang pasalitang sundin o kaligtasan. hindi na dapat sundin. Hindi sinabi Dapat ang doon lamang paksa ho na mag-proceed ng patibayan pagtatanong ng utos ay ang dapat negative sundin side. upang maligtas. Okay, so again, bro, Alexander. Ang paksa patunayan Yes, ang bro. utos ay dapat tuparin. Yung Hindi kakonek naman dapat yung tuparin yung para 10 maligtas. utos ng Diyos, ay yung Ang gusto ribat talaga ba ito, hindi na Pastor pwedeng Baptist. i-reroute at least Pastor yung tanong Baptist. sa kaligtasan, yung bang topic talagang yung Yes, pagsunod lang at ganun ba yun? Pro Lex, meron kasi tayong rule na pwede kang magtanong ng kahit ano basta pasok sa pinag-uusapan. Ngayon, sinasabi ni Pastor Fernando na yung tanong mo ay hindi pasok doon sa pinag-uusapan dahil ang aim lang niya ay hindi doon sa dahilan sa pagsunod sa 10 utos, kundi yun lang sa pagsunod o hindi. So bro Alex, I think magne-next question ka, bro. Okay, so next question. So pag kayo ay nagpi-preach sa loob ng SDA at sinasabi nyo na kailangan nating sundin to, ay sinasabi nyo na lulugod ang Diyos. Yes or no? Of course, yes. Sapagkat walang isang matinong preacher magsasabing, kailangan labagin nyo 10 Commandments, matutuwa ang Diyos. Hindi. At talaga ang tamang turo dyan, sundin natin kalooban ng Diyos. Ikalulugod niya ito. 1:14-15, Ecclesiastes 12:13, Revelation chapter Next 14 question. verse 17.
Okay, ito na yung huling tanong ko, ano, kasi wala namang value yung mga naitatanong ko sa kanya. No, So, side yung ginagawa comment tayo, yung... Uy, wala ka namang tuloy, value direct yung lang tanong sa mo. question. Okay, Ikaw yung nagtatanong, ulitin ko buti ulit. alam mo. Yung Yung tanong mo, walang usapan value. natin na to sa Ten Commandments ay hindi para sa Alam kaligtasan. pala, bakit Yes, ka or no? nagtatanong ng ganyan? Yes, walang kaugnayan ito sa kaligtasan muna ang usapin. Kundi dapat lamang ba itong sundin o hindi na dapat sundin. Kasi yung salvation tapos na natin yan nung nakaraan OSAS, di ba? Ngayon, focus naman tayo dito lamang sa paksa. Yan yung scope of limitation muna ng ating usapin. Next question. Okay, wala na akong itatanong, mag-represent na lang. Okay, so Bang dyan natatapos time pa siya 2 minutes and 40 second seconds. cross ng ating negative. Ibig sabihin, Ayan, says, wala Brother na siyang Fernando maisip tanong, Camacho ng talo na siya. SDA. Second cross, bro. Your time start now. Naka-mute, bro. Okay. Okay. Proceed. Okay, may first question. Kino-confirm mo ba uli na ang 10 utos dapat sundin? Yes or no? Yes, hindi sa kaligtasan, ha? Magandang wala na, pag-chop-chop tapos na. yan, ha? Hindi sa kaligtasan. Kung hindi out of the Hindi naman abundance of your chop-chop heart. yan. Kasi ligtas na Bakit tayo. may chop-chop? Okay, magandang Namin mo na pag-chop-chop nga sa hindi yan. Next na dapat question. sundin sa Sa pangutos. makatwid, Mali hindi lang. dahil sa usaping Dinagdagan pangkaligtasan, mo sa kaya mo kaligtasan. sinusunod ang 10 Commandments. Yes or no? No. Meron tayo, pagka tinanggap mo na si Jesus Christ, nasa iyo na yung Panginoon, convictor na yon na susundin mo. Sa inyo ang nakapasok si Satanas. Kaya ayaw niyong i-convict na through the Bastos blood of pala Jesus yung Christ, tao. ligtas ka na. Pera-pera lang kayo. Walang galang sa Next Okay, question. ulitin ko po ang tanong, kino-confirm mo ba na dapat sundin ang 10 utos, hindi para maligtas? Yes or no? Yan. Kino-confirm ko, yes, na kailangang sundin, hindi sa kaligtasan. Okay? Again, wala. Tapos sa na. chop-chop mo ito Inaamin na. maganda. Pag sinunod mo yung 10 utos, hindi sa kaligtasan ngayon. Kasi ang nagtuturo ng ganito ngayon, yung mga espiritong demonyo na kailangan daw sumunod sa law, pero hindi naman daw pala sa kaligtasan. Kaya next question na lang. Next question. Okay. Ibig sabihin, Siya pala nas demonyo, nagtuturo ang hindi mo hindi para sa tinututulan kaligtasan. yung topic Baliw. na pinatutunayan ko na ang 10 utos ay dapat sundin. Tarantadong pastor ng Baptist na to. Tama ba o mali? Mali ka. Kasi ang point ko is salvation. Ikaw pala, kwentuhan. Kaya yung kwento mo, tama ka. Pero pagdating sa salvation, mali ka. Kasi yung 10 Commandments ay hindi sa salvation ngayon, which is tinuturo ng kulto nyo, kaya yan ang pinagkakakitaan mo ngayon. Next question. Basta Okay. taong to. Sa amin, ang pagsunod sa 10 utos, hindi para maligtas. Sa inyo, sinusunod ba ninyo ang 10 utos para maligtas? Yes or no? No, hindi namin sinusunod yun. Ginagawa namin yun through action dahil nasa amin ang siling ng Holy Spirit at hindi kami nag-chop-chop at kumikita ng pera at alam ng tao ang pagkatao ko. Yes. Next question. Next question. Okay. So, lumalabas, ayon sa sagutin nyo, pareho pala tayong naniniwala na ang 10 utos hindi dapat sundin. Kung sa ikapagtatamo ng kaligtasan, ang tanong ay ito. Doon sa ikalawa ninyong sagot na hindi, saan po ninyo ulit mababasa sa Biblia na sinabi ng ating Panginoong Kristo na Ate, i-reverse ko. Masyadong, baka ma-personal ka. Ayoko nang mangyari. No. It's okay. I'm okay. I object your first objection ko, please, Mr. Moderator. Time stop po na, time stop. Oh, yeah. Okay, anong objection natin? Negative. First time to, I want personal question, please. Okay? Please. Okay, so I think magpuproceed na. Counter. Okay. May counter. Okay, magka-counter ka doon. Okay. Yes. Karapatan po ng nagtatanong, ang kapangyarihan ng pagbabago at pagpapasya ay nasa nagtatanong, Your Honor. Tama naman. You're right. Okay, so proceed na tayo.
Kabacho. Okay. Okay. So, ginamit po ninyo kanina yung asan na ba yun? Yung malaki stress. Malaki stress. Sa inyo po ba, may pagtatights po ba kayo? Kasi ginamit po ninyo yun. May pagtatights po ba kayo? Meron o wala? Wala ngayon kasi umalis ako sa mga church na mga kurakot na kagaya nyo, ako na lang ang tumutulong. Kasi nakita ko halos 98% kayo ay mandurugas sa simbahan. Next question. Next question. Okay, umalis kayo kamo, pero hindi ba't kayo ay pastor ng Baptist Church? Yes, pastor ako at mayroon akong inaalagaan sa Bible study na lahat kami ay saved Christians na nag-o-offer nga din sila ng pera sa akin. Sabi ko, wala akong physical church at saka hindi ako kulto. I can teach you freely. Kaya they call me pastor. Next question. Sa Baptist po ay mayroong pagtatights. Bakit kayo bilang pastor ay wala kang pagtatights? Kasi hindi ko kailangan. Kaya nga ipinopromote ko yung ibang kapastor ko, sila kailangan nila. Ako hindi. Ikaw, kailangan mo rin yun kasi kailangan gumastos ka sa lipstick. Next question. Okay. Next question. Yamang napapag-usapan natin, Bastos pasensya, lang medyo yung may tao, pagka-personal na yun kasi yung pagiging pastor na ninyo sa Baptist at naguguluhan lang ako, kapatid, na pastor kayo sa Baptist. Ang Baptist may pagtatights, tapos kayo bilang pastor ng Baptist against kayo sa pagtatights. So, ano yung standard teaching na iyong sinusunod? Yung teaching ng Baptist or teaching na pansarili ninyo? Teaching ng Baptist, kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, hindi ako tumatanggap ng tithes kasi hindi ko kailangan. But there'll come a time, baka kailanganin ko. Kaya ipinopromote ko yung ibang Baptist na kailangan nila tulungan. Kasi hindi ko kailangan, hindi naman ako bumibili ng lipstick. Siguro pag bumili ako ng lipstick, kailangan ko na ng tithes. And offering, and offering. Next question. Balik talaga sa lipstick, no? I like that. Ang ganda mo kasi. Next question. Sorry sa Next question. Next question. Next question. Pastor, kasi natutuwa ako, binabalik-balik po ninyo sa lipstick. Pag gumamit pa ng lipstick, bakla na po ba? Hindi bakla. Kaya nga ipagtapat mo na hindi ka bakla kasi hindi mo masagot. Next question. Next question. Okay. Kapag ba hindi sinagot ang tanong na wala po sa paksa, bakla na ba agad? Hindi, may itinatago. May itinatago. Kasi kung tatanungin mo ako, bakla ako. Sabi ko nga sa'yo, I was molested, I was physically abused, naging drug addict ako. Ikaw, simple lang ang tanong ko sa'yo, bakla ka ba? Ba't di mo masagot? Next question. Okay. Next. Babalik na ako dito sa topic. Huwag mo i-chat-chap yan, ha? Huwag mo i-chat-chap. No, side side comment. Okay. Proceed. Okay. Okay, maraming Time. Ayos lang. time na. Okay, time.